Good morning. Nanonood ako, meron palang kamag-anak tong si Lolo Manuel saka si Jared Coach Eh, inaano na naman niya si si Leo Marcos kasi daw siya ay loyalist, bla bla bla. At may pinakikita siyang picture ni Dilimat ni ano. Ang punto ko dito, sinasabi niya marami raw naloko, iniimbestigahan nila noon pa. Kung di ka ba naman gago kang isa kang gagot kalahati kung sino ka man. Hindi ko naman alam pangalan mo. Noon pa pala. Hindi mo pa dinimanda. Tapos sasabihin mo, pag gumawa ng kasalanan, pag gumawa ngayon ng kasalanan, sabihan mong mali. Ano mo pa pala alam na mali? Ba't ngayon mo lang sinasabi, gago ka? Isa ka pa rin ulol hindi ko alam kung ano pangalan mo. Apo ka rin yata ni Manuel Tapos palagay ko nga ikaw yung first apo kasi parehas-parehas kayo magsalita malumanay na malumanay isasama ko kayo doon sa naggaan yung anghel. Tangina. Sasabihin mo nung araw tapos pakikita mo yung picture ni Dilima. Ano ibig mo sabihin pag nakadikit kay Dilima? Ano na? Paano yung mga nakadikit kay Dilimang marami? Yung mga tauhan niya, ganun din. Gago rin tong maman to Pinipilit mong masamang tao may pinarate pa ng alam mo hindi kami maniniwala sa iyo kahit ano sabihin mo kasi unang-una yung account mo sasabihin mo fake account doon pa lang hindi natatayo sa korte yung kasi gumawa ka na nga ng mali. Ang alam mo sa husgado pag may maling isa mali na lahat ng sinasabi mo. Hindi ka ba naman loko Hindi ako sigurado, hindi man ako katulad ni Coach Jared na abogado pero ang alam ko, pag may mali sa isang sinabi mo, mali na lahat yun. Kung di ka ba naman, sasabihin mong ni-raid, anong pakialam nga namin doon? Bakit tayo yung tigilan yung tao? Makaka-high blood ka. Para ka rin si Coach Jared magsama-sama kayong tatlo. Sipin mo, sasabihin mo, may loyalist mo. Huwag nyo isama rito yung mga nananahimik na tao. Ipilit nyo sinasama yung sila Bongbong Marcos, sila yung mga hindi yun ang pinagpuputok ng butsi namin. Katulad ko, hindi yun ang pinagpuputok ng butsi ko, gago ka. Ang sinasabi ko, tumutulong yung tao. Bakit nung araw pa pala may alam kayo? Ba't ngayon lang kayo nagsasalita? Sabi mo 2016, anong petsa na ba ngayon? 2020 na. Ngayon mo lang sasabihin yan, sasaywarin mo kami. Hindi mo saywar mo na yan, gago ka. Mga kaululan mo kaming gamitan ng ganyan, hindi pwede sa amin yan. Isa ka pang nagpe-playing saint ka May itsura mo pa lang, mukha ka ng scammer Huwag mo nang sabi mo, walang tamang panahon na tama ang mali sa oras ng ginawa niyang. Nun mo pa sinasabing 2016 na na mali yung ginawa. Ba't ngayon ka lang nagsasalita? Tapos akala mo, ang bait-bait mo, itsura mo pa lang, mukha ka pang gangster sa akin. Mas mukha ka pang gangster sa akin Mukha kang tigil-tigilan mo nga yung pa-effect mo na hindi ko alam kung anong kung hayaan mo siyang makulong, kung makukulong, hindi yung para kayo maghusga, hindi nga kayo parehas kayo ni Coach Jared, sipin mo, hindi raw sila nanlalait. Nilait niya nang nilait yung isang vlogger na ako Pinoy. Di binanatan siya, hindi siya makasagot. Ba't hindi niya ngayon sagutin yung ako ikaw, ang problema sa'yo, boy, kung sino ka man,
kung sino ka man ala kaming pakialam sa loyalist. Ako, simulat sa poll, maka-Marcos na ako, pero hindi ako loyalist. Sa lahat nga ng presidente, si Ferdinand Marcos ang pinakagusto ko eh. Sumunod si Duterte, wala na eh. Hindi nga ako bumoto ng mga nakaraang kay Duterte lang ako bumoto eh, dahil ayoko nga sila eh. Huwag mo sasabihin loyalist ka ni Marcos dahil Ilocano ka. Maski na Tagalog ako, loyalist ako ni Marcos. Kaya huwag niyong alam mo, hindi ko kayo maintindihan kung bakit parang gusto niyong pag-awayan yung sabihin mo na si Mangusin at saka si Marcos. Hindi ko alam kung ano talagang motibo niyo eh. Sino ba nag-uutos sa inyo? Si Marcos ba o may nag-uutos sa inyo iba? Hindi naman gagawin ng mga Marcos yan. Wala naman silang mapapala dyan eh. Hindi decenteng tao yung mga yan. Sila Bongbong, sila Aimee, decenteng tao yung mga. Hindi katulad ng mga ibang politiko na sampay bakod. Yung mga Marcos, politikong yan, kumbaga sa ginto, antigong ginto yan, hindi katulad ng ibang mga politiko na sumikat lang, nanalo, tapos nawawala na. Yung mga yan, bata pa lang ako, nandyan na yan, tanda ko na, nandyan pa rin. Tapos ikaw, nagmamagaling kang loyalista ka. Huwag mong gagamitin dito yung mga gano'n sa paninira mo sa isang tao. Kahit na hindi kay Leo Marcos, huwag mong gagamitin. Parang ginagamit mo yung ibang mga kasama. Alam ba ng mga kasamahan mo yan? Sabi mo leader ka. Paano ka naging leader? Tarantado ka gumagawa ka ng fake account. Anong klase kang sasabihin mo masamang tao scammer si Leo Marcos? Ikaw nga napakalit na bagay, iniska mo pa Isipin mong gumawa ka ng fake account. Kung di ka ba namang gagong isa't kalahati Tapos pagyayabang mo pa. Tapos magsasalita-salita ka. Alam ko, mukha kang gangster. Natapos malumanay. Ako lumaki ko sa anong una kong pinag-aralan, yung kalokohan, pero hindi ko ginamit. Kasi alam mo kung bakit. Para hindi ako maloko ng kapwa ko na katulad mo. Nakakagigil ka. Ako hindi ako supporter ni Leo Marcos. Natutuwa lang ako, iulitin ko, natutuwa lang ako at tumutulong siya. Hindi ko naman sinabi na siya lang ang tumutulong dito sa Pilipinas. Maraming tumutulong dyan. Merong hindi nagpapapublish, merong wala na tayong pakialam doon. Kaya siya nga i-discarte niya yun Anong gagawin mo? May tinutulong naman. Magkabaliktad nga kayo na sinasabi nung Kakosan Jarrett mo. Sasabihin ng Kakosan Jarrett mo, walang naitutulong. Hindi niya nakikita. Tapos ikaw, naniniwala kang naitutulong. Alin ba totoo sa inyo? Sino ba totoo sa inyo? Saka bakit lagi niyong ini-issue yung Marcos? Ano bang, hindi Marcos na yung kinagagalit namin dito. Sinisira niyo yung tao. Hindi ko maintindihan sa anong dahilan. Ano ba ang dahilan nyo at sinisira nyo yung tao? Hayaan nyo na siya na tumulong. Didikit mo pa pangalan niya kay Dilima. Ano ibig mo sabihin? Marumi kang maglaro marumi utak mo Magkakamag-anak nga kayo nila Jarrett ito naman Jarrett na to. Sasabihin hindi siya nagpa-donate pala. Tingnan mo yung vlog ni Ako Pinoy Jarrett at nang matauhan ka. Saka pa rin ulol Nagdilinis-linisan kayo. Alam nyo, yung mga sinasabi nyo, tumatama sa inyo. Katulad mo, hindi ko maintindihan kung sino ka. Hindi na maktakilala at wala akong interest na hanapin ka sa Google. Hindi ako marunong mag-Google. Hindi nga ako marunong mag-Facebook Sabi mo nga, real talk lang. O real talk. Ikaw ang scammer, inamin mo na napakasimpleng bagay lang. Account lang, pepekin mo pa. Bakit ka man pepeking? Sabihin, manloloko ka. Tapos ngayon, magsasabi-sabi ka ng loloko yung kapwa mo. Tapos sasabihin mo, kaya ka nagsasalita, kailan ka magsasalita pagka tapos, ang sabi mo pa, uulitin ko ulit, ngayon kailangan sabihin, right away,
2016 nga, tapos ngayon ka lang nagsasalita. Kung di ka pa naman bopol, tumigil-tigil ka nga dyan, tanga na. Akala mo ka napakagaling mong taong may pa soft-spoken. Maglolo nga kayo ni Manuel. Huwag mo kaming daanin sa pagganyan-ganyan mo, hindi kami bobo. Huwag mo kaming saywa rin, magaling ako dyan. Tarantado ka. Nakakagigil ka ng ayun yung tigilan. Pati yung mga loyalist na ibang sinasali mo. Dito sa Hong Kong, Brad, napakaraming Ilocano, mababait, hindi mo katulad. Karamihan ng kaibigan ko dito, Ilocano eh. Hindi katulad mo, opportunista ka rin eh. May imbestiga. Pulis ba kayo? Sige, sabihin na natin nag-imbestiga kayo. Maraming naloko, maraming imyak. Ba't di mo demanda? Nasa tayo? Nasa demokrasyang bayan tayo. Bakit hindi mo i-demanda? Demandahin nyo. Yun lang yun. Patayin yung demandahin. Pag dinemanda nyo, di ayos. Ang daming tumutulong dyan. Nagtataka naman ako sa inyo na rin. Bakit hindi nyo binabanatan? Ano ba ang meron sa Marcos? Hindi ko alam kung sinisira nyo kung naiinggit kayo kay Leo dahil nasasapawan kayo sa organisasyon nyo, Hindi ko maintindihan talaga. Ginugulo nyo pati yung mga sarili nyong agenda, sinasama nyo sa krisis. Huwag nyo isama sa krisis kung meron kayong hindi pagkakaunawaan sa grupo nyo. Huwag nyo isama dyan. Yung tao eh. Alam mo, ang pasensya ng tao may hangganan. Isa ka pa, hindi ko maintindihan kung gusto mong magpasikat o ano. Ako, hindi ako nagpapasikat. Talaga nabubuisit lang ako kasi napakarami ng Pilipino na nahihirapan. Nagugutom. Paano kung mahina-hina ang loob ng banatan nyo? Atras, 10 tao, 20 tao, 30 tao, matulungan ng isang tao, di maganda. Ikaw, ano natulungan mo? May naitulong ka ba? May pa donate ka pang $20,000. Mga akong pahanginan. Pakita mo muna na nagbibigay ka ng bigas. Yun ang importante, hindi yung dakdak mo. Hindi importante kung ano yung sinasabi mo. Kaya lang kita sinasagot. Nabubuisit ako, kasi lumalabas sa ko yung pinapanood ko pag mukha kang soft spoken, mukha kang anghel na mukha kang demonyo nag-aanyong anghel, isa ka pa, makaka-high blood kayo. Tangin na, hindi ko kayo maintindihan talaga, ano ba talaga layunin nyo? Magsama-sama kayo ni Jared, ni Lolo, at magdemanda kayo. Pati ba naman na ni-raid na bahay? Bakit yun ang niimbestigahan nyo? Ang asikasuhin nyo, sa halip na mag-imbestiga kayo, mag-fundraising kayo ngayon. Total, marami ka nang sinasabing may grupo, upper, lower. Sabihin mo sa grupo mo, mag-fundraising tayo, tumulong tayo sa mahihirap. Yung pinakamahihirap ang hanapin nyo. Palagay ko naman, sa tingin ko sa'yo, parang ang sinasabi mo, hindi ka naghihirap parang ganon. Sa halip na magngangawa ka dyan, kung hindi ako nasa Hong Kong, hindi naman ako magngangawa dito Kahit paano, tutulong ako baka nga sumama pa ako kay Leo Marcos, kahit taga-buhat man lang, makatulong ako. Kung wala akong maibigay na pera, at hindi naman siya tumatanggap ng pera, papasok na lang ako taga-distribute. Kasi naghahanap si Jared Coates ng piko ng hindi raw nakikita nagde-distribute, di ba naman ungas kalahati. Gusto mo ba si Leo Marcos pa mag-distribute na isa-isa? Hindi namin ako katulad ko, hindi ko sinasabi siya lang ang nakakatulong. Marami talaga. At marami rin kayo na sira ulo yata, ala kayong magawa. Bakit laging yan ang inaano nyo? Laging yan.
Parang hindi ko maintindihan. Sasabihin, nagmamalasakit kay Sir Malolo. Sino ba naloko niya? Ala naman ako nakikitang tao na nagsasabi na niloko ni Leo Marcos maliban sa inyong mga si Jared, si ikaw, si Manuel. Which is wala naman akong makita na pinakikita nyo na dinimanda nyo. Tapos sasabihin mo, land grabber sa San Ramon. Narinig ko nga sa interview. Hanapin mo si, ano pangalan nito, isang vlogger. In-interview niya doon yung mayor ng San Ramon. Anong sabi ng mayor ng San Ramon? Siya pa nga ang nabigay ng lupa doon at yung mayor nga mismo, nabigyan niya ng lupa. Ang sabi lang daw sa kanya ni Leo Marcos, masyadong malaki yung lupa mo, mayor. Bibigyan kita pero hindi ganyan kalaki. Dinonate niya sa simbahan. Sabi, nagsisinungaling yung mayor. Ikaw ang tama, gago ka. Hindi ka ba naman, bahala nang masabihan ako masama bunganga ko pero napakasama. Alam mo, hindi lahat ng nagsasalita ng mahinahon mabait. Yung style mo na yan, luma na yan. Hindi lahat ng nakangiti sa'yo, tandaan mo, is kaibigan mo. At hindi lahat ng mukhang anghel, anghel. Isa ka na doon sa nagmumukha kang anghel. Nakakainit ka na ng ulo. Ayaw ko na nga sanang mag-komento rito. Kaya lang, pambihira kayo. Puro siyang binabanat. Maghanap naman kayo ng iba. Pangalan lang, nanggagalamait kayo. Oo. Anong pakialam ng mga taong nagugutom dyan sa pangalan? Puta kayo ng pangalan. Sinisira, hindi nyo ba alam? Tapos babanggitin mo, loyalist ka ng mga Marcos. Di ang ibig sabihin yan, nagsasalita ka in behalf of Marcos. Yung mga bobong katulad namin na ganun ang pag-iisipin namin. Paano ngayon sa eleksyon kung sa asar namin sa'yo, hindi namin iboto yung Marcos? O sino naapektuhan? Hindi ba sila bongbong? Which is hindi ko naman gagawin. Dahil tsak na iboboto ko yung mga yan. Kaya lang, yung ibang hindi nakakaintindi, halimbawa, natulungan ni Leo Marcos, maasar sa'yo. Dahil sa asar sa'yo, akala, inutusan ka nila bongbong, mag-eleksyon, hindi nila iboto. Kundi ka ba naman gagot kalahati? Huwag mong gagamitin huwag kang magbabanggit ng grupo-grupo sa diskusyon na ganyan. Kung meron kang problema kay Leo Marcos, ikaw na lang mag-isa. Eto ka mo, problema ko kay Leo Marcos. Niloko ko ni Leo Marcos. Eto ang papeles ko. Huwag mo sasabihin yung grupo nyo at huwag kang magtuturo. Turo kayo ng turo ni Jared. Turo kayo ni Leo Manuel. Turo kayo ng turo na eto in-scam ni ano. Wala naman kayo maipakitang demanda. Sasabihin mo ngayon ni Raid. Ano pakailam namin doon? Ni Raid ng homeowner. Alam mo, iba yung otoridad, iba yung homeowner. Anong pakialam natin kung anong lakad nila doon at bakit nila raid? Kung ang raid sa kanya NBI, o police, o law officer, otoridad, iyon, pagyabang mo. Kung gusto ipa-raid nung may problema, anong magagawa mo? Labas na otoridad to, subdivision yun Yan nga ang sinasabi ko sa inyo, mahilig kayo magturo. Turo kayo ng turo. Wala naman kayong maipakita. Kaya nagagalit lang kami sa inyo katulad mo. Huwag kang magbait-baitan, hindorotot ka, hindi ka mabait. Huwag mong gamitin yung style na hindi ang kikita sa akin. Turo ka ng turo. Ipapakita mo pa yung picture ni kung ma-picturean ba ako ni Dilima, kasama, ibig mo sabihin, lahat ng presong nakasama niya ron katulad na ano bang gusto mong palabasin sa picture na yan? Kinukulayan mo siya na kasama siya ni Dilima, ganon. Gago ka talaga. Kakanginig ka ng laman. Ayaw mong tumigil, isasama mo pa yung mga Marcos hindi mo ba alam na masisira ang mga Marcos sa ginagawa mo? Kasi alam mo kung ulitin ko ulit, wag mong dalin yung grupo nyo. Kung meron kang saloobin at meron kang opinion, wag mo na isama yung grupo nyo. Kasi yung opinion mo, hindi opinion ng lahat ng kasamahan mo.
Ngayon, kung meron kang, kung yung opinion mo ay opinion ng mga kasamaan mo, magpapirma ka. Sigurado yan. Hindi naman. Ang grupo kasi, ang alam ko, kung ikaw ang gagawin nilang spokesperson, magkumuha ka ng papel na ikaw ang ginagawa nilang spokesperson kasi kawawa naman yung ibang kagrupo mo, nasasama sa kagaguhan mo. Yun. Nakakainit ka ng dugo. Ang gawin mo, mag-meeting kayo ng Lolo Jared mo. Lolo Jared tuloy, Lolo Manuel mo. Tapos yung Igan Jared mo. Pagbutihin nyo, hindi yan bulik na bulik yung mga banat nyo. Sasabihin mong 2016, iniimbestigahan mo na. Tapos, sasabihin mo, kailan pa susuwatain ang pagkakamali kung hindi sa oras na gumawa ng pagkakamali. Ay ano mo, hindi consistent yung ano, sa bagay, hindi man ako magtataka, gumawa ka ng fake account eh. Wala kang kredibilidad, Brad. Doon pa lang, hindi ako abogado, hindi ako katulad na kasindunong ni Coach Jarrett at saka ni Leo Manuel, pero sa nalalaman ko, lahat ng ebidensya mo, lahat ng ano mo, pag merong isang mali doon, mali na lahat 'yon. So ibig sabihin, mali ka. Isa kang maling tao, Brad. Kasi gumawa ka ng fake account. Tarantado ka. Sige na, babay na.